our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. We sing, ayo, 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 wow. Ayo, 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 wow. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 wow. 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 Lumawag bala ng mga Diyos sa ating Ikaw ang Diyos na nagbugna, nagplano ng tanan na ang nakita o dili makita. Salamat Ginoo nga namin Diyos na nahigugma o nagtangga ka lang. Lord, salamat ng mga pagdaig pinagi sa mga patugbaw sa mga tingog o paggamit sa mga talento ining-expressan sa among pag-honor diha kanina. Salamat sa Ginoo nga samtang kami magapamalandong sa mga pulong itugot kung may nablihan kung ano nagkasing-kasing samtang kami magapamalandong magapatalingog sa mga pulong. Lord, as we listen to the words, we open our eyes and ears of it. Lord, ang suman ng mga hindrances, mga isagilugad, dili ni mo'y makababag samtang kami magapamalandong sa mga pulong. Lord, I reject, I cancel all the works of the enemy against your people in Jesus' name. Salamat Ginoo, nabisan ka sa mga kusngalagad, magdula sa imong mensahe. Tugot ng biyog sa mga espiritu, painagi sa imong pulong, maabot sa mga katawan, klaro, tataw, at sa mga katawan. Ilang ko Ginoo, tanan ng mga magdala sa imong mensahe. Lord, bisan pas kinaman yung marasol, Jesus, dito sumawis mo. Lord, we just pray and declare, ikaw ang Diyos sa mga pagkakas. Nalaigod ka pa, Father. Nalaigod ka, Holy Spirit, to touch each of our hearts today. In Jesus' name. Amen. Please be seated in the presence of God. Today is the last Sunday of August 2025. This message today is more especially sa mga wife o sa mga asawa. Manikin kung nato makitaan o sa kalakong responsibilidad o papel sa katilingban diya sa itong panimalan. Okay? Usan sa itawag na mga leader o leader na na-raise up panahon nga ang Diyos
nagpamuhat sa katawan sa Israel. Ang mga Israelita nahimo nga mawala sa pasig kung walay mag-lead sa ila. Dini, pwede po nga himo na itong rason nagingon nila nga dili pwede ang babae nga mag-lead, dili pwede ang babae nga magwali. Dini sa Old Testament, makita na ito nga naigingamit ang Ginoo. Pwede rin dyan ang babae magpagamit sa Ginoo sa buluhaton nga pinasahit. Okay? If you have Bible with you, please open it with me from the book of Judges, chapter 4, verse 1 to the rest. Panikamutan na ito nga di taabtan o alauna. Particular in verse 4. Book of Judges, chapter 4, verse 4. Ano mo diha? Ato ning isgutan karon in sauluhan nga serving God in a multiple ways. Serving God in a multiple ways. Multiple na mga tumaagi na atong makita. Okay? Naamos inyong Bible, pwede mo lantaw ninyo. Kung wala mo yung Bible, gamito na ito ang atong mga mata diri sa taas. O ato rin dunganan sa pagbasa. 1 to ready go. Now Deborah, the wife of Lapidot, was a prophet, and she was serving as a judge for the Israelites at that time. Okay? Naay mga dili lang siya title kundi mga function. Kaya daghang mga tao dili kanang daghay excuses. Dili ko makaserve sa Ginoo kay busy ko sa usa ka responsibilidad. Yes. Naaman ko'y balik na reason, pero inuta ka. Pwede juga makaserve sa Ginoo sa sitwasyon o sa status nga naa ka, bisan pagdaghan kag obligasyon o responsibilidad. Dalay tulo ka kategorya na atong makit-an niyang dapita nga bisan sa lain-lain nga function o titulo, pwede rin ka makaserve in one purpose. Yes, good ka busy. Ang asawa, dili busy. Ha? Ang propita, dili busy. Kaya kag judges sa ilang panahon, kaya wala pa may monarkiya, wala pa may king nga nag-reign sa ila, God uses judges to lead His people. So kung mo makita niyang kapita na itulo siya ka description sa pag-serve ni Deborah in her time. Karon, pangutana, sa imong panahon o sa imong istasyon, sa imong sitwasyon karon, asa makandapita ani? Sa mga wife, there is a hisgutan as a prophet. Ano siya may trabaho sa prophet? Sa Old. Prophet of New. Sa New Testament, ano nga po yung prophet? Na ang gigamit diri is judge. Naa siya'y importante nga function yan na panahon. O pangutan ako na yung mababalik mo. Unsa may naani mo, kung wala makaanang tulo, unsa may naani mo. Kaya ato ning lantaon, sa kinabuhi ni Deborah, naa siya aning tulo. Wala siya na-divide sa tulo ka tao, kundi usa ka tao nga naay lain-lain nga figura. Lain-lain o picture. Okay, ato ning klarohon kay usahay mo daghang mga excuses, di jud ko kagahin og panahon kay busy ko sa akong
life. Sa mga ano na, kini nga persona, dili ni siya busy nga tao. Rita ng tapat, unsa do ka busy sa imong kinabuhi? Pautan ng tapat, busy ba do ka o nagpabisi-busy lang ka? Dili ka wife. Dili po ka estudyante. Dili po ka trabahante. Unsa man ka? Kung wala joy imo. Wait, so on. Ato ning lantaw na kay para makita ng masabtan nimo. We could serve God. We can serve God in a multiple ways. Makaserve ka sa Ginoo sa lain-lain nga pamaagi o forma nga diin asa kalibutan. So dinhi kung atong lantaw na kamay nga lantaw na to. Sinigura gibutang siya sa Ginoo as a leader, even she was a wife. Aron pamunta na unsa may trabaho sa wife? Sa biblical nga concept o kanang principle. Isgutan ka rin. Kaya nga nag-isgutan, Deborah, the wife of Lapidot. Kitsa may mga pidot niya. Ha? Pidot, kata na. Kung ino tanaw mo ang background sa Bible, dili detalyado ang itawag provision ni ining Lapidot. Wala jud gi-describe unsay iyang trabaho, unsay iyang posisyon, unsay iyang katikaran sa kinabuhi. Pero kung ato makita, na-appeal siya sa description. Something na pwede na itong hatagan o implication sa itong kinabuhi. Labi na especially at tuta sa mga wife. Pila ka po ang wife dire? Anaps. Mga wives. Sa duha, tulo, upat, lima, uno, ito, walo. Ato ring lantaw na, dili na ito nakit-an unsay function as a wife. Pero na-igisutan si Solomon. Trabaho sa mga wife, si Solomon man to, daghang to si kasawa. Kapalo ba mo? Naa si gihatag ang description may tungod sa sawa. Manang importante jud nga natay gitawag nga pre-marriage counseling, kung napoy gitawag marriage counseling. Kaya usahay magbangga tungod sa kanang atong kultura o tradisyon labi na sa pagkakaroon tungod kay ang atong katilimban is wala nay iba, wala nay kalainan. Wala nay kalainan sa lalaki, babae. Pwede na ang lalaki may mong babae sa atong katilimban. Pwede na ang lalaki may mong babae. Dili na ma-describe kung unsa ang tinuod niya nga responsibilidad as a person belong to a small or a family. Okay. Hisgutan nila to tungod kay importante siya sa atong panginadlaw ng pagkinabuhi. So kung nag-ingon, ato nag-hisgutan, we could serve and we can serve God in a multiple ways sa atong kinabuhi. Kung estudyante ka, you can serve the Lord as student. If you are workers, you can serve the Lord as you work. Yung ng Bible, whatever you do, meaning to say workers. Do it for the glory of God. Okay? Pero, ato ning gamay, hatagan o gamay pagtagan, tungod kay, nagisgot man kini nga libro, may tungod kay Deborah, gidescribe siya. Tungod kay, kung ato makita ng background ani, sa chapter 4, verse 1, the Israelite people have forgotten God.
Nakalimot na po sa Ginoo. Kaya kung imong tanan, human nga namatay ang ilang leader nga si, kinsa ni ilang leader karon? Namatay ang ilang leader nga si Ehud. Verse 1 itong nandaan. After Ehud died, the people of Israel sinned against God, the Lord, again. The people of Israel sinned against God, again. Okay, unsay usa sa dako nila nga ginabuhat, ginabalik-balik? Duha ka major. Di ba gisultian na sila, naghilak sila for 20 years na yung lang slave. Gihatagan sila og kalinaw sila for 40 years. After nga malinaw sila, kung silang gibuhat, the same. Ning balik na po sila. Okay. Sa ito nag-iskutan sa Malibayang Domingo, kung sa ilang dako nga gibuhat nga sayo katubangan sa Ginoo. Number 1, the intermarriage. Nakigminyo sila sa dili kaparihan nila. Dili kaparihan kasing-kasing, dili kapariha o panglantaw sa kinabuhi, dili pariha o gialagaran. In other words, opposite. Wala inunta kay Igsoon, dili man sa ihimo ning balaod ha. Kung Kristohanon ka nakasabot ka, dapat ang imong pilion kadtong na ikahadlok sa Ginoo. Masipyat man gani ang ikahadlok sa Ginoo. How much more katong may Ginoo? Do you agree with me? Even a people of God nga naay kahadlok sa Ginoo masipyat? Masipyat. How about katong tao nga way kahadlok sa Ginoo? Mana kung hatagan mag-standard, hatagan tag-standard as believers, nga mahimong makig-partner o makig-minyo, dapat una na ay relasyon sa Ginoo. Imo pa na itong excuse nga, ako nang lalo sa simbahan, kaya iyawat na lang makakaila sa Ginoo. Okay nga na, ang dagan. Kung ikaw may madala, kaya kami yan nangawala sa simbahan, tukod kay wapa manggod. Wapa, na utan pa sigsipa, na dire nasa sulod sa simbahan. Sige simba, pangit pagpatasan. Pangit pagnaw, pangit pagpatasan. Paano mangita sa gawas? Wow, ba? Dili na tinutoy. So din ato makitan, the people of Israel got their mistake na naman. Kung silang ibuhat, sin against God. Kung silang ibuhat, nagtigminyoan, sa lain na po nga, ikaduha, ngailang ibuhat, balik-balikot na rin. Kaya para makonsensya ang mga dapat makonsensya. Kaya ilang practices, kung di pa magminyo, mura nagminyo. Ikaduha, nga ilang makita na to, din nga pita is, the Israelite sin against God by serving idols. Ningalagad sila sa dili tinuod nga Dios. Unya mao ni ang itabo, ang katawan sa Israel nagbuhat na sa ani. So sa diha nagbuhat pa sila ani unsa gibuhat sa Ginoo. Nailay translation nga. Good news ba to? Yung siya, and God sold them to Jabin, the king of Canaanites. Ang gigamit sa nga translation, the Lord sold them. Gibalik yan. Gitugutan sila nga, pildihon tungod kay, walagi na kung natalikod ka sa Ginoo, usubutag sa dili, sa mga naka-experience na, dili jud in town lalim, dili sayon, amo bakasyon ka sa Ginoo. Dili sayon, ingnon ka, kung wa pa ka kasulay, ayaw na lang jud in town, malukoy ka nimo. Kay dili, okay ra og kanang impamawala ka gamay, mura sa prodigal sa nakabalik, nabuhi. Makabalik na simbahan ng ubad, di na buhi, patay na. Unya po, anak po, kay para sa kalam. Saktang
buhi pa, tarong mo ng ta. Wait ang tapat, ay tulong-tulong. Ehud died. The people of Israel had sinned against God, against the Lord. Again, ulit, paulit-ulit na lang, paulit-ulit. Wait na tapat, kapila man doon ka nagsiging buhat mo siya lang. Kapila man. How many times? Sabi ito ba, you say for it. Verse 2. Ito nga verse 2. So the Lord let them be conquered by Jabin. Ang sa ko nangyayon kagano na, lain nga translation na gigamit is soul. Dire, gigamit conquered by Jabin. A Canaanite king who ruled in the city of Hazor, the commander of his army was Sisera, who lived at Harusheth of the Gentiles. Verse 3. Verse 3. Jabin had 900 iron chariots, and he ruled the people of Israel with, ang gigamit niya is cruelty. So may pasabutan ng cruelty. Ano sila yung translation sa cruelty? Giabuso niya ang katawhan sa Israel samtang siya mao'y hari. Result ang cruelty, result sa ilang disobedience sa Lord. And the Lord allowed them to experience again. Di ba ang promise sa Ginoo nga dili niya biyaan, kundi tabangan, protektahan, hatag kadaugan ang iyang katawhan. Pero may condition, if they will continue carefully obey my. So, di ba kini mga tawhan na pinangga man ni Ginoo, the chosen people, the apple of God's eye? Yes, of course. But mind this, isang special sila tubangan sa Ginoo, pero dili kapugong ang pagigugma sa Ginoo sa ila, na dili niya tugon para disiplina. Partly sa disiplina ni is ipildi sila, gi-abuso sila, gi-abuse. Ano, anad na sila ka-abuse. Ikan pa sa Egypt, ang ilang comfort, danger kayo ang ilang comfort zone. Nga naman, bisag ikulata sila, mention na, may pambalik dito sa Egypt kay bahala ko kuan, bahala ko kulatado, pero at least na makaon. Nahimo na lang okay na nila nga, i-abuse sila. Yan ang panana, ang sige nga, cruelty and violence. Ang igamit, di lang cruelty, kundi violence. Kasi pasabutan ng violence. Sa atong komunidad, kung sa may mga violence ng mga crime. Kasi ba, mga violence, mga crime, kung sa man? Ha? Sige, kung sa man mga example, mga violence sa atong katilingban. Ato karon nga panahon, ang mga estudyante, pamatyon naman nila ilang maestra, ilang mga teacher, ilang mga estudyante, pangkulatahon. Unsa man ang nahitabo sa atong katilingban nga violente, gamiton sa mga mga tao nga mga negosyante pero gitawag na mga illegal na trabaho. Kaya nga naman, sa atong balaod, kung ang bata makasala, dili man, iksuhon. Ang nagigamit sa mga sindikato, mga bata, kaya di man, iksuhon. Dili, atong landa na,
ang gigamit violence, meaning kulatado, possible nga gipangkulatan ni sila, mo trabaho nga dili sakto ang sahod, ang uban imuon nga ipangaligya. Ang uban kulatahon, ang uban ripon, ang uban imuon siya nga basta malingaw sila. Pero against sa rights. So, nining panahon na ang igamit cruelty and violence for how many years? 20 years. Eh, para ka nang mubo ra kay 20 years. 20 raman katuig. Gihimo silang gidaog-daog, gipildi, gipakaulawan. Unsay rason nga nung gipakaulawan sila? Unsay rason nga gi-abuse sila? Balik ko na po sa pagkanayon, i-abuse sila tungod kay ning disobey sila sa rules and regulation o covenant sa Lord. So nag-angkon lang sila sa ilang decision. Then the people of Israel cried out to the Lord for help. Here comes. Kanilog ni Lord, no? Nabisan pagkapila, kanang iba mag-backslide, magkalimot sa Ginoo. Pero once ang people of Israel, ang iyang pinalangang katawhan, cried out, una mangayong tabang, nakalindot na nakita kay si Lord. Dili dyan mingon nga, mauna, mga kahit mag-uulo ko, giingnan tamo, wala na. Huwag mo tanawin ang the Lord. Sa diyan mag-cry out sila for help, dili dyan magpanuko, dili mag-alinlangan si Lord na mag-raise up once again o another. Nga, mag-rescue sa ila. Ingan ang tapo ito kasing-kasing, no? Bisa kapila, nahimo, wala mo buhat o mayo, pero panahon na mo, mga yung tabang niya kung sino. Willing yung pangutabang, dili mag-count sa naabaka ni nga kinaya. Wait ang tapad na, abaka ni. So, verse 4, di mo yung atong lantaw na, kaya di nito makafocus ang verse ito is ang verse 4. Sige yun. Ano yung itong isutan? Now, Deborah, wife of Lapido, was a prophet and she was serving as a judge for the Israelite as at that time. So, kung nato makit-an, si Lord nag-raise up og lain na sad nga mag-rescue sa ila. Dili lang siya usa ka gitawag nga gi-raise up as a leader, kundi gi-raise up pud siya as spiritual leader, as a prophet. Okay, gi-raise up pud siya as a wife. Mana nga wala joy pwede excuse ang tao sa diha nga tawgon sa Ginoo. Sa unsa man nga estado ka, kung tawgon ka sa Ginoo, never make an excuse. Ayaw paghimong alibay. Kada ka mga tao, dili mo direct o dili ko, daghang pang mga alibays. Kuan man bud ka ng kuan man. Asa may nindot? Direct ka nga mo balibad, o kanang dili ka mo hatag, pero ang imong gipadayan, murag o, murag dili. Daghang mga alibays. Kumusta na yung tapat? Pila ka alibays ang nari mo? Wala magbuko ka eskwela. Wala magbuko'y trabaho. Wala magbuko'y kwarta. Wala mag good work. Pulos, wala.
alibis. Dini, makita na to, balik ko na po sa pagkain, ato na yung fokuson, ay iyang tulog ka function. Dini, number 1 atong iskutan is, iskutan as a wife. Balik ko na po sa pagkain, na-description ang Bible sa function as a wife. Balik ta sa chapter 2, verse 20, sa book of Genesis. Magsugod ta sa beginning. Chapter 2, sa book of Genesis. Mao ni ang design sa Ginoo, unsa ka importante ang function sa wife. Ingon si Lord, it is not good for a man to be alone. Pero there is verse 20, chapter 2, verse 20. So chapter 2 verse 18, ingon siya, and the Lord said, it is not good for man to be alone. I will make him a suitable companion to help him. Sa verse 18 ha, diri po sa verse 20, kung natong magita, naagyapoy gi, the same statement is, unsa? So the man named all the birds and all the animals, but not one of them was suitable companion to help him. Okay. Mga asawa, kung sa imong tinuod na original na function, kung na imong pangasawa, dili lang ka kanang helper bitaw, lahat mo ang konsepto pag may helper. Sa atong definition o description ng helper is, sige, sa atong karoon nga panahon, pag ikag helper, unsa man siya? Made in Japan, made in Korea, made in Korea. Mao dili. Kasi kasabot sa kanang helper. Katabang, pero sa atong konsepto sa pagkakaroon kay helper, unang-una na ay sahod. Ang mga asawa na may sahod wala? Ha? May allowance. Na may sahod. Na ay utang. Dili ko nimo the original mandate sa Ginoo, first and foremost sa asawa is dili siya mooy una kundi siya ang tabang. Matod pa sa mga nag-study ni is the eternal, the divine calling of man ma-fulfill siya binagi sa help sa iya wife. Ang divine purpose in the very beginning, kung mo makita ni nakita sa Ginoo nga wala siya suitable nga kapaliha nga mutabang siya sa responsibilidad nga gihatag sa Ginoo. Kung imo kanang ang tao may naghimo sa tanang ngalan sa mga hayop, kalabat siya o sige kung na sa ngalan na nagkamay. Matakay pa pila to kabulan mo tuig nagsigig himong ngalan si Adan. Kung wala siya ika-istorya, lain mo kayo magsigig yaw-yaw kung saan ang kuya kung ngalan. Wala, niingon si Lord, dili kayo nga ang tao mag-imusara. Imuan mo sa katabang, aron na nga sa ikaw. Tambayan yung sa responsibilidad o Mao na kung imo makita ni Napita, si Deborah, ang description, describe siya as a wife. Being a leader sa Israel, pero wala ang iyang description nga asawa siya ni Lapidot. Kabalo mo ba ang meaning sa word nga Lapidot? Meaning is torch, flame, lightning. Wala sa kanang ingon dili detalyado ang
function o trabaho ni lapidot, pero kung imong makit-an, naa siya dako nga responsibilidad nga diin ang iyang asawa na himong katapang sa pag-fulfill. Klaro? Mga asawa, unsa may una nimong responsibilidad? Ha? Sa mga gusto mo sulod ng kami nyo, dapat kabalo ka sa una nimong responsibilidad kung magmino ka. Ikaw may unang mo support, dili kay. Ikaw may kanunay mo support sa maayo. Dili mo support kung di maayo, ha? Kaya na mo support sa ayuhan, dili kay mo support sa kanautan. Okay. So hindi ko na ito makita na hikan pa sa Genesis, ang purpose sa asawa or sa wife is for the man to fulfill sa iyang mandate na gihatag sa Ginoo para ma-accomplish. To help man. To help sa design sa Ginoo. Okay. Plano magana. Wa kay masakitan niyang napita. Mga unang responsibilidad sa asawa is for you to help sa imong partner. Pero pasalamat ko sa Ginoo kay na po yung asawa ko. Bisa na yung mga up and down sa Ginoo, pero muhit niya. Back-ups, iba back-ups sa kinabuhi. Jok, kumusta mo Jok? Back-ups. Basic ups lang. Why back? Dili ko na itong makita na. Mauni ang dapat yung makitaan ko na. Mga babae na gusto mong magminyo. Inadaan ninyo kaugaling kung magminyo ko. Back up ba ko niya? Makatabang ako sa iya. Or ako ganun ay tabangan. Parang lahi ko kayo. Basig nabaliktad. Ikaw ay katabang, katabayayon o suporta, unang mo support. So, nining akong lantaw, naapay laing na description sa mga yung pa sa Bible-based na katuyuan sa Ginoo. Okay. Ang wife, kung niyo makitaan sa Proverbs chapter 18 verse 22. Sige, itong tanong. Sa mga lalaki na po ni, apilo na nila itong mga lalaki. Kaya itong lantaw na kinabuhin ni Deborah as a wife. Proverbs chapter 18 verse 22. Na? Okay, palihog ko paglantaw. Ugat ko ning sabton ingon nga mga anak sa Ginoo, sabtang nangalagat sa Ginoo. Kay pwede na dyan ka mo-serve sa Ginoo bisag kasawa ka. Nana? Sige, palihog ko Brad. Proverbs chapter 18 verse 22. Ito na yung basaw dire. Dire tanaw. Find a wife and you find a good thing. It shows that the Lord is good to you. Sa mga bana ni, kung makakaplag ka, kung makakaplag ka kasawa, nakakaplag kang may utang. Dili lang, ipasapot mo tanga, sa lahat ng translation, nakakaplag kang treasure. O niini, nagpadayang, mag-ipanalanginan kasi. Okay. Sa bana, unsa ang wife? Treasure. Kuita ni mo tapat. Treasure makasing no. Bana. O basiglain ang nag-treasure anak. Ha? Treasure ba ka? Basig pressure. Asa ba? Pressure? Treasure. Pero kung ato makita niya, ang wife is a blessing ikan sa Ginoo. Wait lang tapat, asawa, blessing ba kasi ng bana?
buntag sa iyo, nahimo pa kang blessing. Pagkat kung yung tanong, ang asawa is a blessing sa Ginoo. Pangutan na, nag-function ba ka? Asawa, nahimo pa ka nag-function as a blessing? Asawa, nag-function ba ka? Ingon nga blessing? Kaya nga ng Bible lang. Sa lalaki ni Diskutan nga ang lalaki, nakakaptap og asawa, nakakaptap og maayong butang og niinig ipadayag, magipadalanginan siya sa Ginoo. Pangutan na, ang asawa, panalangin ba kasi mong bana? Make it sure na imong kinamoy, may imong panalangin. Dili ka angin. Okay, klaro? Para kung musulod mo sa kaminyon, katong apa na ninyo, i-make sure ang inyong kaugalingon nga mahimo kang dili lang kay helper kasi imong bana, kundi panalangin kasi imong bana. Nga proud ang imong bana sa imo. Tungod kay, dili lang kay gwapa ka, buutan pa, kasaligan, o malauman. Blessing tayo. Okay naman ka mo dahil mga bana o kasawa. Ha? Okay lang? No hard feelings? Are you a blessing? Are you a help? Ay, maralaki naman. Kaya mo na natabot ni? Si Deborah being a leader, being a prophet, being a gitawag kanang a wife, gihiskutan dun sa Bible na nahimo siyang wife. Okay, ato nang iskutan kapay ato na yung lapitan kaya para makita nila ito. Kaya basig makalimutan. Okay, there is a mga wife. Wife na ito wife. Proverbs chapter 31. Adini ato makitaan mauni ang mga description sa mga good wife. Good wife. Wait ang tapat. Wife, are you good? Or very good? Okay. Sa mga wapa na ninyo ha, mauni dapat inyong lantaon. Adirita, di man yung pabor-pabor ha. Verse 10 sa book of Proverbs, chapter 31. How hard it is to find a capable wife. Capable ha, idol, capable, makabuhat. Na ay responsible. She is worth far more than jewels. Ang asawa mas labaw pa kaysa mga jewels. Mga alahas na nagginang-ginang sakap, sidlak-sidlak. Sikandar, balay ko sa langit na kasi nagagilak-gilak sa kanindot sa kabililhon. Pero ingon ang Bible lang, anak na mga treasure, tanak na mga band-aid, mas labaw pa ang imong wife. Kaya nga naman, blessing siya, partner siya sa imo. So mahitabo, mas labaw pa siya kaysa. Okay, klaro. Kita yung tapat. Ginaw na. Nagilak-gilak, labaw pa sa bulawan, labaw pa sa. Okay, so 5. Verse 11. Awang ba? Verse 11, ato ning lang taon. Ato ning tagsa-tagsan kay ano makita na to ang gamay nga description may tungod sa asawa. Kay katong nga nang asawa na, basig nakalimot mo sa atong pre-marriage counseling, ani atong lang taon, balikon na to. Verse 10. As long as she lives, she does him good and never harm. Wala? Verse 11, her husband put his confidence in her and he will never be Uy! Kaya na ay mga asawa, di man tanan, na ay mga nakitaan ni abot sa social media, ang bana, nagtrabaho sa gawas, unya, lahat kung gitrabaho rin kasawa. Ipadala ang kwarta, pagabot, maningulit ang iyang bana, walay na pundal kay abot yun sa ang kwarta.
Sumana, kung ang wife nga wala mahimong ma-set up ang mind na mag-minute na gusto magyapon o enjoy sa kinabulgin pa. Okay. He will never be for. Ang giskutan ni ang bana nga dili jud sila may mungkod kung ang asawa, pero problema ang asawa gihatagan ba? Okay, delta sa verse 1, verse 2. As long as she lives, she does him good and never harm. Verse 13. She keeps herself busy making walls and linen clothes. Kung sige isutan diri, ang asawa dili nurse. To nurse, dili nurse balay. Kung naaman sa balay, pero naa sige buhat. Na may trabaho kung may mga asawa. Busy sa paningkamot. Okay, lantaw din na to. Verse 14 down. She brings home food from out of the day places, as merchant ships do. So in other words, kung nato makit-an, ngayon pa lang nag-describe ni Solomon, ang asawa, dili lang kay magpuyo kanunay sa balay. Kung dili, o gawas, kay aron, masamay pangitaon. Dili lang na ibana may manabaho. Oy! Dili lang ba na may manabaho? Apil po ang asawa kay Inja, sama sa negosyante ni gawas kay nangita o pagkaon nang ginabuhi ko di ay. O mga lalaki, mangita dutag na adyo'y kasing-kasing mahimong dun na dili lang ka partner kung dili panalangin o dili lang kay panalangin kung dili na adyo'y panglantaw para sa family. Okay, klaro? Verse, kini murag, kini nata. Verse 15. Sige, basa ko na ito, dungan. She gets up before daylight. Gidamat na ng istorya ha. Pasayuhon, mga asawa, pasayuhon og mata. To prepare. Sasa? To prepare food for her family and to tell her servant women what to do. Sa mga dato, mga pastor, sa mga pobre, alibig. Uy, labi na kay way katabang. Mao ni gihatag ha, dili ni ako description ha, kundi i-describe ni Solomon. Kasi kita ito a good wife. Mao ni iyang mumata og sayo kay mangandam. Pero depende magsabot, pwede rin na alternate. Pero mao jud ni ang okay. To tell her servant women what to do. Siya ang naghatag instruction diya sa sulod sa panimalay. Okay. Okay lang mo diha. Okay lang. Next. Verse 16. She looks at land and buys it, and with money she farms, she plants a vine. Wala itong tanaw na. Isa, kung gawas siya, kahit mangitang pagkaon, dili lang na mangitang pagkaon po, kung dili, mag-buy and sell. Kung ato makita, business-minded. Kaya sa'yo man God, ang kultura bitang Pinoy, sa una, karon dili na. Ang kulturang Pinoy nga ang asawa, magpuyo sa balay. Ang bana maway trabaho. Pero pangunta na, biblical man na. Ha? Kini nga description dili ni para bana para ni sa asawa. Wala kung nagunaw na kang mahimong asawa. Busy ang kinabuhi. Mana kung di mo gusto mabisi, ayaw mo pagminyo.
Ayaw mo pagminyo, kaya ron dili busy ang pinambuhi. Nagtrabaho mo. Magatingan sa panimalay. Mupakaon sa mga anak. Magnegosyo pa. Magsuroy-suroy pa. Kaya mga tao. Ay, kadaghan. Manang maingon ang mga nga, ayaw na ang tamang panulot. Kaya dili sayon ang mahimong minyo. Kasi gusto pa mang minyo dahil. Hala! Sa babae niya, ha? O, kamo, sige na mo magminyog sa'yo. Sige. Ayan pa, luma-luma pa sa'yo minyog, hindi ka balong manghugas. Hindi ka balong manglapa. Uyab-uyab na. Hindi ka lang nato litokon, kaya kasi sumis pastor, filters. Hindi. Oh, dagkong nga responsibilidad. Dili lang siya magpalit og yuta o dili lang siya mahimong maningkamot na sa source of income o dili siya sa mismo nga mananom maningkamot para ikatabang o ikabuhi sa iyang panimalay, iyang pamilya. Kumusta man? Before mo nagminyo, ingana bang inyong panglantaw? Magminyo ko kay mahimo kong kaabag sa akong bana. Mahimo kong kaabag sa akong asawa. She is hard. Uy! Beta yung tapat. Ano yung mga asawa na? Hard ba ka? Hindi ako gusto hard kayo. Kasi hard lagi, pero daily worker, hard kayo. Di lang kay hard, harsh kayo. Okay? Strong and industrious. Di mantanan pastor, ingana na abilidad. Okay, ganun si Juan, si Solomon, you find a good wife, find a Christian kay tagsar kayo nga kinayahan nga ang mga asawa mo support. Tagsar kayo ni. Pero kung nato magitan, panalangin nga gihatag sa inyo, asa napita sa family. Mana, ngayon ko kung encourage ko sa inyo nga, kung maminyo mo, kanang ngay kahadlok sa Ginoo. Masipyat man na siya, pero kabalo, ubalik, pag-recognize sa Ginoo. Okay? Klaro na na? Hindi na nato. Kung gusto mo Ginoo makita pa katong mga wife, kung gusto niyo makita pagdugang pa ng mga description, basahan ninyo padayon hangtod na sa 31. Sa 30, tama mo? 30. Tanaw na ninyo diyang makita ang inyong responsibilidad. Pero sa mga bana po, ningon po ng Bible, na kung dili ka makaprovide sa kikinanglan sa imong pamilya, you are worse than unbelievers. So, ay, mas po ang din sa buwan, mas papor ang bana, kaya wala, mas labaw. Kaya nga naman, wala lang yung pinaka-worst. Dili tong unbelievers. Kunulit, believers na walang mahimo sa iyang obligasyon o responsibilidad. Diba, mas dautan pa ka kaysa mga dautan. Bilaliman ka na. Wala lang yung pinaka-mas nga dautan na itong mga wala mo. Buhat silang responsibility. Okay. Ato na makita na diha sa description nagisutan sa Bible. Mana, someday somehow, nang-under ko kung nagplano nga, na-adyo tayo gitawag nga kanang marriage. Dili ang marriage kung couple nga, kanang fellowship, kanang mag-istorya sa tao sa mga kanang mga obligasyon base sa biblical na principle. Importante na siya. Kaya nga man, daghang mga pamilya nagaguba tungkol kay nagiyahay na. Okay. So, dini na ko'y ihatag na description today. A wife's role is to help her husband. God created a wife to help her husband because his was
designed to need of help. Ang bana, ang design ana is ang iyang asawa ang mahimong tabakan siya. To accomplish God's given destiny. Trabaho na niya. Gihatag sa Ginoo ang asawa para matabangan siya. Wala lang una ang pinakatumong is ang asawa katabang o tabang sa pag-fulfill sa gitawag na divine calling. Mutabang o katabang siya. Okay. But man needs to submit to this God-given role and allow their wives to help them. Okay? Ano yan? Ito yung laruan. Si Lord, ang iyang disenyo sa iyong wife is mahimong utabang sa iyang bana. Pero, maupo din. Bana, kung bana ka, itugutan ba nimo katabangan ka sa pag-accomplish sa design na gihatag sa Ginoo sa imo. Itugutan ba nimo imong asawa nga mutabang sa imo? Pwede nga kanang mao ni ang design sa Ginoo sa imo pero di nimo i-allow nga mahimo siya mo participate. Ako na yung obligasyon. Wag din gatagan ka sa Ginoo part and other to help sa imo. Mangutan namin ka, kumusta naman ka? Kung sa may pwede na matabang as wife, kung sa may imong gate, contribute. Dili lang financial, dili lang emotional, spiritual. Kung musugot sa ang bana, kung sa'yo rin. Nakita ni mo nga murag, naghingalo na. Kung sa may yung buhaton? Tabangan o ulod o tabangan o ginhawa pa, kaya makaya pa na. Okay? Man used to submit to God's given role and allow their wives to help. Tugutan ko. Panginawa, ang disenyo sa Ginoo sa imo. Okay? I hope and I pray nga masabtan ang makita ni nato tungod kay maunik ang description sa kinabuhi ni Deborah kadto sa iyang bana nga si Lapidot. Nahimo siyang wife ni Lapidot as a support, as a partner. So wala nawala ang iyang support nito sa iyang family bisan atong ilang taon ang ikaduha. Unsa siya? Dili lang siya wife kundi prophetess. Prophet kung babae o lalaki, prophetess kung babae. So prophetess siya. Okay, unsa description sa prophetess or prophet? Sige itong lang na Nadia, description. A prophet or prophetess is called to receive and believe God's message. Deliver God's message for the people. Ang una niyang trabaho o responsibilidad, ingon nga prophetess or prophet, siya ang nagadawat sa mensahe nga gikan sa Ginoo o iyang ipaabot sa katawan. So dili lang si Deborah ingon nga asawa kundi napod siya gitawag spiritual nga function. Nahimo siya na function spiritual dili lang sa iyang personal nga kinabuhi sa iyang family kundi sa nation o sa komunidad. Anang atong naisgutan, multiple ang trabaho sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga dili lang ka asawa, dili lang ka bana, kundi alagad ko kas Ginoo, pinagi sa dala sa minsay sa Ginoo. Okay.
serving as a spokesperson for a divine, much like their male contemporary. So in other words, ang usa ka propeta o prophetess labi na describe kay Deborah, usa siya ka spokesperson. Magsusulti po siya, magsasakya po siya base sa description nga gihatag sa Ginoo sa iya kadto sa iya katawhan. Pangutana, moabot ba mensahe sa imo kung wala kay interconnection or close relationship sa imo magbubuhat? Meaning to say, naa sa gitawag nga spiritual nga connection nga to sa Ginoo kay makadawat man sig mensahe sa gikan sa Ginoo. Meaning, dili lang siya simple wife, kundi she is also a gitawag spiritual. Naa siya gitawag nga spirituhanon nga connection sa Ginoo kay sa diha makadawat siya sa mensahe sa Ginoo iya gipadamag sa katawan sa Israel. So klaro, kung sino ba sa prophetess or prophet, siya ang nag-relate sa mensahe. Meaning, mensahero po ka di ay. Kita ng tapat. Sinigura na yung mensahero sa Ginoo. Ang ikaw, basig pasahero na po. Naklaro tayo, exam, klaro mo ka. Ang mensahe sa Ginoo na pinundo nga spokesperson sa Deborah. It's all about the spiritual things. Ay tungod sa pulong sa Ginoo. Klaro? Okay, dito ta sa ikatulong. Kaya mo naglayan ang tinawag Julie. Okay, number 3. Number 3 atong iskutan is dili lang siya kay prophets. Naa siya mensahe, connection nga to sa Ginoo, kundi naa siya dako pud nga role. Naa siya dako nga function, responsibilidad. Ikatulo, base sa verse 4, sa iyon, she was a judge. Serving as a judge. Pamunta na, sayon bang na mahimo kang judge? Lahat yung judge nga gisgutan sa Bible o judge nga sa pagkakaroon na kaya ang ilang more on function nila, political and military function. Like for example, yung military nga function is kinibitaw gitawag na katong martial law. Familiar mo sa martial law? Okay, tayo kang martial law, kinsa may in command? Military. Ang in command, pag nag-hisgot og martial law, ang in command is mga military. So nining panana, i-describe si Deborah as a leader of the military to conquer sa ilang mga kaaway nga. Kinsa na kaaway? Si Jabin, king of Canaanites. Kung imong tanawon, ang Canaanites, gipili na nila panahon ni kinsa nagpili nila? Si Joshua. Si Joshua nagpili sa mga Canaanites, gipalayas sila, giatagan sila description nga pangatyong tanan. But because of their partial na obedience, nagbilin jud sila. Oh, here comes. Gipili nila, sinatabok, nag-press up, pag-press up, mauna po ilaban sa ilang ulo. Pila ka tuig sila gipili, di mo malipot. Cruelty of violence, how many years? 20 years lang. Whereas kung ilan itong gipangatay, kung sinatabok, naabay mo cruel sa ilan, naabay mo violence, wala. Mana, ingon ta ka, kuwita ng tapat, importante ang pagtuman sa Ginoo. Kaysa mag-antos ka. Okay. So, makita kung masabta na to nga gi-oppress ang katawan sa Israel.
Okay, diri atong lantan ang description may tungod sa judge. Description. Okay, description. Judges, they were not legal officials, but military and political leaders chosen by God to deliver Israel from oppression and restore the people. Restore the people the right relationship with Him. Nga naman, naguba ang ilang relasyon na tos Ginoo kay nga naman, kung sinong dan, ning-serve sila sa lain nga Dios. Kung sinong dan nga nung ning-serve sila sa lain nga Dios, tungod kay nagminyo sila sa walay Dios. Mana ang consequence? Ang consequence is, okay, uli po sila for 20 years. But there comes, the Lord is good. Sineta po, nag-raise up siya once again o another na mag-rescue sa iyo. Okay? Nagkasinabot o klaro. Karon, pangutanan. Out of these three ka-description ng gibuhat o nahimong function ni Deborah as a wife, as a prophet, as a leader, nakabay nakababag sa iya sa pagtuman sa pagbubuntong ng sulo sa iya. Naaba. Kuwita na yung tapan. Kung may nakababag sa imo sa pagpangalagad sa Ginoo, manong ang anak magkaka. O sa kapagpainundog, alang ni Mugna. Si Deborah, dili lang siya usa ka asawa, dili lang siya sa kapupita, kundi usa sa siya ka warrior. Usa siya ka figura sa pagka warrior. Nga naman, ano yung itabo, ingnan niya si Barak. Nagingon si Lord ka kini si Jabin ipildi na sa Ginoo ug ikaw may mag-lead og 10,000. Sige ngon po ni Barak, lalaki dili babae. General ni na may general si Juan si Deborah si Barak. Unya ang general po ni Jabin is si Sisera. Sa natabo ang sige ngon ni Juan ni Deborah gipildi na pagkadaogan giandam na sa Ginoo. Kinahanglan ka mo makig-away, magdala ka lang og 10,000 ka mga soldiers against sa 900 ka mga kanang chariots ni Jabin. Pero sa gingon ni Juan ni Barak isa, dili ko mo adto, dili ko makigubat kung dili ka mo uban. Laliman ka na? Dili siya makig-away sa ilang kalaban kung dili siya ubanan ni Deborah. Meaning to say, ang courage, ang itawag ang pagka-warrior ni Barak nagdepende sa abilidad ni so mana kung ingnon imong kaugalingon, asa mag imong dependency, imong pagsalig sa tao kung atos Ginoo. Nagingnan si Barak na ang credit dili maatos imo. Kay ang mupatay sa kalaban nimo nga dapat imong papyon is usa ka babae. Ang honor ug ang credit sa makapatay sa maong leader dili sa imo. Kay nga naman wala man kamo adto sa gihatag nga direksyon sa Ginoo. Kay ningon man ka nga amo adto ko basta ubanan ko nimo. Giubanan na kani sila sa Ginoo. Tungod kay gihatagan ni sila leader na mag-lead sa ila para ma-rescue sila. Pero kung silang gibuhat, kung silang gibuhat ni Barak, na kondisyon, muadto ko kung ubanan ko nito. Murag na ay realidad sa atong kinamoy, no? Ay mga leader kami, muadto ko, magkampis ko, basta uban ta. Mupaluap ko, mupaluap ako, basta may
kondisyon. Ayaw ito. Make it sure na kung sa'y gihatag na description sa ginasay mo, kung balik ko na to, kung wife man ka, serve the Lord sa position nga naman. Kung yung pa ka yung pa naaman ka sa espirituhanon nga leaders, buhata ang unsay na sa imo. Kung musician ka, buhata ang pinaka-the best para sa music. Kung tiglimpyo ka, buhata ang pinaka-the best. Kung limpyo doon, buhata ang pinaka-the best. Diba, kung leader ka, buhata, function as a leader. Tungod kayo nga naman, kinsay nagbutang sa imo, kinsay nag-raise up sa imo, si Lord. Kung si Lord may nag-raise up sa imo, asa ka buhatan o account? Sa Lord. Manainon ta ka, balik ko na po sa ang ingon nga pagtapos. Serving the Lord in a multiple ways. Binagi sa unsa nga naa ka. Kamita ang kagayunan. Unsa man ka. Trabahante man ka, negosyante man ka, sana estudyante man ka. Buhata kutob sa mo ang naan mo. At the end of the day, mahimong tang mga tubang sa Ginoo sumala sa atong na bato na responsibilidad. Walaan may kumaw na kung Diyos umahan nga langit. Tungod Ginoo makining nga mga pagpahinundog alam ka na mo. Nga naadyo'y mga accomplishment ka may tabo kung magbase mi sa imong bisin sa Panginoon. Abba Father, make this message will remind us, will guide us, the importance of our function in every situation, in every status ng mong kinabuhi, na mong function according to your plan and purpose. Abba Father, may guide us. Bless your people. Enable your people according to your plan and purpose. Send them with the power of your precious blood. The works of the enemy will be able to restore your people. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. In the precious name of Jesus. Amen.